Kakapasok lang, matindi to, Malacanang nataranta di makatulog na matinding pasabog ni VP Sara. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay News PH at ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni News PH para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok! May lumabas na ang totoo! Ay, ano yun? Ang totoo po, magsasanib puwersa na ang Dilawan, Pinklawan at ang Marcos administration. O di ba sinabi ko sa inyo yan? Ang susi ng lahat dyan, si Lisa Araneta Marcos. Dahil si Lisa Araneta Marcos ay matalik na kaibigan at dating law partner ni Jojo Ochoa na naging Executive Secretary ni Noynoy Aquino. Napakatagal po nila naging law partners. So talagang mahirap po maghiwalay yan. At talaga pong nagkahiwalay sila noong 2016 dahil nga nagkaroon ng protesta si BBM laban kay Lenny at syempre pinanigan ni Jojo Ochoa itong si Lenny. Pero nagkabati nga po. So, malinaw na po ang kanilang plano. Magsasalib puwersa Dilawan, Pinklawan at Marcos administration laban sa mga Duterte. Mantakin mo, galit na galit sila sa mga Marcos. Pero ngayon, nilunok na nila ang kanilang dignidad. Diba? Ayan eh. Nakita na nila eh, diba? Kaya nakaupo sa pwesto, syempre. Kaya nga tinatanong ko nun, paano kung hindi naging presidente si PBBM? Kung walang Marcos na nakaupo ngayon dyan? Ano sa tingin nyo, titigilan pa rin nila yung mga Marcos hanggang ngayon? Sa tingin ko, hindi. Diba? Dekada na nila binabanata ng mga Marcos, talagang hindi sila tumitinag. Hanggang nung eleksyon, halos matitinding paninira ang inaabot ni PBBM sa kanila. Diba? Hindi sila tumitinag. Tapos biglang ganyan. Friends! Medyo, syempre ito medyo nakakadismaya kahit papaano. No, parang nakakadismaya. Syempre ako malaki talaga respeto ko kay Apo Lakay talaga. 'Di ba? Kaya medyo hindi ko matanggap na ganyan na sa ginawa nila kay Apo Lakay, sa kabila ng ginawa nila kay FEM. Tapos biglang ganyan. Magiging join force samantalang sila yung naging instrumento para sila ay para ang mga Marcos ay mawala sa posisyon. Diba sila ang may kagagawan kung bakit nasira ang pangalan ng mga Marcos? Diba? Sila para bang napakadali bang magtiwala sa mga sumira sa mga Marcos? Diba? Madali bang magtiwala? Diba? Ang hirap kasi kung magtitiwala ka sa ganyan na mga taong nagnais na kayo ay bumagsak at ang mga tao na nagnanais na mawala kayo. 'Di ba? Ngayon is kasasama sila diyan, makiki-join force na lahat. 'Di ba? Doon pa lang sa hindi pagpapalibing kay Apo Lakay, yung pagkontra nila sa pagpapalibing kay Apo Lakay is napakalaking kainsultuhan na sa mga Marcos 'yun. Tapos biglang ganito. 'Di ba? Binigyan ba nila ng respeto si FEM? Para dun sa pagpapalibing na lang sa kanya. Hindi nila binigyan ng respeto ang katawan ni FEM na matagal nang naka-stuck sa yelo. 'Di ba? Tapos ganito, no, makikipag-join force sa ganon. No? Sa mga loyalista, gusto ko maunawaan nyo rin po ito. Diba maunawaan nyo po, no? Isipin nyo, kung kayo po ay diehard talaga sa mga Marcos at pinaglalaban nyo ang mga Marcos, papayag po ba kayo ng ganon? Kaya po kayo naging loyalista, alam ko kung bakit. Dahil kay Ferdinand Marcos Sr. Diba? Diyan po kayo nagsimula.
Humanga kayo sa lahat ng ginagawa niya. Kaya hanggang ngayon, nandiyadyaan pa rin kayo at sumusuporta sa mga anak niya. 'Di ba? Pero yung ganito, na magjo-join force, makiki-join force sa mga Marcos, yung mga dilaw. Alam ko, wala akong magagawa, wala tayong magagawa sa ganyan kung gustuhin nila. Pero kayo pong mga loyalists, ang tatanungin ko, pabor po ba kayo sa mangyayaring ganyan? Na pagkatapos ng ginawa ng mga yan sa mga Marcos, ganun-ganun na lang? Diba? Na baka kayo pa ang sumuporta sa kanila para makabalik uli? At baka kayo pa ang maging dahilan kung bakit makabalik yung mga dilawan? Na siyang sumira kay Apo Lakay, na siyang sumira sa mga Marcos, na siyang nagpalaya sa mga Marcos dito sa bansa natin. 'Di ba? Sana po imulat po natin ang isip natin. Tinatanong ko lang po kayo mga loyalist. Ako po'y nagtatanong lang po sa inyo. At nagbibigay lang din po ako ng suhestyon. Mag-isip po kayo. No? Isipin nyo po ang lahat ng nagawa nila sa mga Marcos. Meron ba? Meron ba silang magandang nagawa sa mga Marcos? Siguro, si PBBM may nagawa sa kanila na mabuti, na maganda. Kasi napalaya si Dilima. Kasi ganito, ganyan, may mga dilawan na binibigyan ng pansin. Pero kay Apo Lakay ba, may nagawa silang mabuti? Wala. Hanggang sa huling hininga ni Apo Lakay, wala silang nagawang mabuti. Hanggang sa katawan ni Apo Lakay ay hindi mapilibing, wala silang nagawa. Hindi sila kumilos, bagkus ay nagsisikontra sila. 'Di ba? Kaya nga paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, yung nasa kabilang litrato na yan, si FPRRD, siya lang ang nagmalasakit para maipalibing si Apo Lakay dito sa bansa natin. Siya lang ang nagbigay ng respeto kay Apo Lakay. 'Di ba? Siya lang ang nakagawa niyan. Kahit maraming kumontra sa ginawa ni Tatay Digong na ipalibing si FEM dito. 'Di ba? Sagot siyempre ito doon sa sinabi ng nanay ni VP Sara na 3 Duterte ang tatakbo. Siyempre, nayanig po silang lahat. Ang balita ko dyan sa Malacanang, sa politikal, gabi-gabi sila nagbi-meeting dahil talagang hindi nila maintindihan kung anong gagawin na ngayong 3 Duterte ang tatakbo sa Senado. Ano ba ibig sabihin ng 3 Duterte? Tanggapin natin, magpaplano po sila na i-impeach itong si Inday Sara matapos siguro itong kanilang gusto mangyari na mag-charter change. Inuuna lang nila yung charter change. Walang kaduda-duda, sa Kamara minumero. Pero sa Senado, ibang usapan yan. Meron pong 12 na maiiwan dyan. Yung 12 yon, napakadami namang kinampanya ni Inday Sara nung huling eleksyon. Nandyan pa yung bloke ng ni Zubiri. 7 po sila, 5 lang maiiwan. So 5 na yan. Meron pa tayong 3 PDP dyan. 8. Ang laban lang kasi dyan, yung walang babaliktad sa kanila. Ang problema, kapag kulang sila ng konti sa balls, yun ang problema. 'Di ba? Yung pagbaliktad, yung mga babaliktad, yung matatakot. Yun ang kalaban dyan eh. Pero kung matatapang lahat yan at handa talagang humarap sa magiging consequences ng gagawin nila, ay si VP Sara talaga malakas ang laban. 'Di ba? Walang boboto ng mga impeach na yan. No? So, tapos, kung magkakaroon pa ng 3 Duterte, di 11 na. Wala na po silang numero para tanggalin si Inday Sara Duterte bilang Vice President. So, tuloy-tuloy na talaga ang bakbakan hanggang 2028 pag-eleksyon na. Yun kasi ang gusto nilang harangan yung pagiging presidente ni VP Sara sa 2028. Hindi naman ako nagpe-pretend na, siya na yung presidente. Pero alam nyo, pansin ko kasi, kung si VP Sara ay tatakbong presidente sa 2028, isa talaga siya sa malakas ang laban eh. 'Di ba? Hindi pa nga natin alam kung sino yung makakalaban niya sa 2028 eh. Meron pa bang mas malakas na tatakbo sa kanya sa 2028? Ngayon, kung merong mas malakas na tatakbo sa kanya, di good. 'Di ba? May mapagpipilian. Pero kung ang mga tatakbo
Ay, Diyos ko po. Mga Mariosep lang. Syempre kay VP Sara. Pero ako, para sa akin, ako magiging totoo lang ako. No? Mas gusto ko si VP Sara eh. Kasi sa nakikita kong ugali niya, no? Ugaling masa, yun ang hinahanap ng taong bayan eh. Hindi natin hinahanap yung ugaling sosyal. 'Di ba? Hindi natin kailangan ng namumunong sosyal eh. Gusto natin yung nararamdaman niya, yung hinaing ng masa. Yun ang gusto kong mamuno para sa akin sa bansa. Yung dama niya. 'Di ba? Yung marunong siyang tumingin sa ibaba. Yung marunong siyang maglakad sa lupa. Lahat naman naglalakad sa lupa. Diba? Pero hindi, kasabihan yun. Diba? Yun yung maganda eh. Yung na-attach sa kanya yung mga tao. Diba? Kasi mahirap yung yung wala ka attachment sa mga tao, hindi mo maiintindihan kung ano talaga yung hinaing ng taong bayan eh. Kaya mas maganda talaga yung politiko, yung tatakbo na yung leader na lang na may attachment sa mga tao. Kasi alam niya kung ano talaga yung pangangailangan ng taong bayan. Yung tipong hindi siya nakikinig sa kung sino-sinong advisor, kung sino-sino yung mga alitap-tap sa gilid-gilid. Yung hindi ganon. Yung tipong may sarili siyang isip, yung may sarili siyang pakiramdam. Yun talaga yung hinahanap. Now, paano naman nangyari na yung talagang mga nagsalita na mga matitindi laban kay PBBM, sila pa ngayon ang makikipagkampihan kay PBBM. Yun lang. Yan pong nagpapakita na bagamat ang mga piklawan at dilawan, mga self-righteous po yan. Parang sila lang yung mga magagaling. Parang sila lang yung mga may kakayahan maglingkod. Parang sila lang yung mga malinis. Nagpapatunay po talaga yan na wala silang mga prinsipyo. Yun lang. Talagang gamitan lang ang kanilang politiko, ang politika. Dahil kung meron silang prinsipyo, naku, paano naman nila malulunok yung mga bato nila kay PBBM? Ang mahirap dyan kasi yung salitang traidor. Yung bandang huli, si PBBM pa ang matraidor bandang huli. 'Di ba? Kapag yung mga yan nakabalik na naman sa posisyon, sa pwesto, 'di ba? Sigurado ba na patag ang mga Marcos? 'Di ba? Kung sakali wala sa posisyon ng mga Marcos at bumalik ang mga dilaw sa posisyon, sigurado ba na patag ang mga Marcos? Di kaya parang ano lang yan? Ba, syempre, ikaw presidente, sakyan natin, di ba? Pag tayo nakabalik, hindi ko naman pinapangunahan yung nangyayari, pero parang may nararamdaman tayo sa bolang kristal na nakakatakot kasi. Alam natin yung naging pamumuno nila eh. Di ba? Alam natin yung nangyari. Di ba? Wala namang nangyari talaga. Ngayon, hindi ko lubos maisip na muli na naman silang makakabalik. 'Di ba? Sa pamamagitan ngayon sa administrasyon ngayon na hindi ko inaakala na pwede nilang maging katandem 'yan. Kasi nga syempre iniisip ko, hindi mortal na kalaban nila 'yan. Hindi nila pababalikin 'yan. Kahit sa ibang taong bayan ganyan yung iniisip tapos biglang magiging ganun. Kurakot, takapaglabag ng karapatang pantao, walang college degree, walang kakayahan. Diba? Tapos grabe panlalait nila. Ng kamay sa eleksyon dahil alam nila na administration ngayon si PBBM may pera at may organisasyon para mapanalo sila. Nagpapakita po yan na talagang handa sila na baliwalain ang kanilang mga paniniwala, ang kanilang mga paninindigan kung meron man, para lang po malukluk sa pwesto. Tingin ko po nakakasukay ang mangyayaring yan. Nakakasuko po talaga yan. Na parang, wow, demonyo si PBBM, pero sa pagnanasa nila na makabalik sa pwesto, lulunukin nila lahat ng mga sinabi nila kay PBBM, makabalik lang sa pwesto. At saka pangit din sa parte ni PBBM yon na magiging kasama niya yung mga yan. 'Di ba? Ang pangit noon. Sila yung dahilan kung bakit sila nagkaganyan eh. 'Di ba? Ay nagkagano noon. 'Di ba? Naging maayos nga ang mga Marcos simula nang naging tandem ang mga Duterte. Yung iba kasi hindi nila matanggap na ganun eh. Kaya nga tatanungin ko sila eh. No, yung mga hindi matanggap
na yung mga Duterte ang nakatulong sa mga Marcos. May mga nagsasabi kasi ng ganun. No? Ang tanong ko sa inyo, meron pa bang ibang nakatulong sa mga Marcos bukod sa mga Duterte? Mag-comment po kayo. 'Di ba? Doon sa kumokontra. 'Di ba? May nakatulong pa bang iba? Meron bang nakatulong para ipalibing si Apo Lakay? 'Di ba? Meron bang nakatulong para mas lalong lumakas ang mga Marcos at maibalik sa posisyon? 'Di ba? Meron pa bang iba bukod sa mga Duterte? Kung meron, di comment sa comment box. Ganun yun eh. Masyado kayong galit na galit sa mga Duterte. Masyado kayong inis na inis sa kanila. 'Di ba? Ano bang ginawa nila sa inyo at anong ginawa nila sa mga Marcos noon? 'Di ba? Wala naman silang masamang ginawa eh. Hindi nga nila iniwan si PBBM eh. Hanggang sa huli sinamahan nila nung eleksyon. Kahit nga ayaw ni Tatay Digong, mantakin mo si Tatay Digong. Pag yan kontra talaga. Kontra siya sa pagiging tandem ng dalawa, ni VP Sara at ni PBBM. Pero, nirespeto ni FPRRD ang desisyon ni VP Sara. At pinaglaban ni VP Sara ang desisyon na yon na sumama kay PBBM at maging Vice President ni PBBM. Diba? Wala silang ginawang masama. Kaya ako, sinasabi ko paulit-ulit, kaya ako sumimpatya sa kanila kasi sila yung lumalabas na naging dehado. Diba? Although kahit sabihin natin na liyamado sila sa taong bayan, pero ginawa silang dehado dito sa sitwasyon. Diba? Naawa ako sa kanila eh. Wala silang ginawang masama sa Marcos administration. Wala. O siguro sasabihin nyo, ano yung sinasabi kay PBBM na ganun? Na ganyan mga bangagbayan, mga ganyan, ba't ginaganyan ni Tatay Digong si PBBM? Hindi naman po kasi magsasalita si Tatay Digong ng ganun kung walang mga nauna. Hindi nga si PBBM yung nauna. Yes, hindi siya nauna. Walang nauna kay VP Sara at kay PBBM sa problema. Ang problema dyan, yung mga alitap-tap ang nagpalala ng problemang yan na hindi ka agad pinahinto ni PBBM na tumigil kayo. Parang kinakalaban nyo sarili nating kakampiyan, sarili nating kasama yan. Yung tipong may ganong factor, wala tayong nadinig na. Siyempre nga naman, binabakbakan ng mga kapwa kasama ni VP Sara. Si VP Sara, siyempre aalma si Tatay Digong. Okay lang sana kung ang bumibira kay VP Sara is yung talagang mortal na kalaban ng unit team. Yung mortal na kalaban ng mga Duterte. Diba? Yun, okay lang sana yun eh. No? Laban kung laban. Sigurado. Kaso nga lang, ang hindi dito matanggap sa nangyari ngayon is ang bumabakbak sa mga Duterte at kay VP Sara ay mga sarili niyang naging kakampi. Yun. Kaya umalma ang tatay niya. Sumama ang loob. Siyempre tatay yan, pagtatanggol na yung anak niya, hindi niya pababayaan yan. Wala na nga nagtatanggol kay VP Sara, siyempre. Sino magtatanggol sa kanya? Kapatid niya, tatay niya, siyempre yun. Pero kung si PBBM nga naman is pinagtanggol niya kaagad si VP Sara, simula pa lang, wala tayong madidinig ng mga ganyang salitang lalabas kay FPRRD. Wala tayong madidinig na ganun. Diba? Kasi nga patag ang mga Duterte dahil may nagtatanggol kay VP Sara. Pero kung walang nagtatanggol, walang mangyayari. Siyempre lalabas si Tatay Digong dyan, magsasalita ng hindi magaganda yan. Babanat yan. Dahil kilala natin si Tatay Digong kung paano bumanat yan. Kaya hindi ko masisisi yung Duterte kung bakit sila nakakapagsalita ng ganun ngayon. Diba? Tawag po dyan, gahaman sa kapangyarihan. At paano naman po ang PBBM administration? Abay, ganun din. Kung gano'n nila kinasuklaman yung mga dilawan at pinklawan na nagpaalis sa kanilang pamilya nung EDSA, dahil nga alam nila na may banta sa mga Duterte, dahil mga Duterte kinu-question ngayon ang kakayahan ni PBBM na magpatuloy bilang isang presidente,
kakalimutan na po nila lahat ng mga masasamang sinabi sa kanila Yun ng lang. Pinklawan at Dilawan at makikipag-isa sila. Ibig sabihin, pare-pareho sila mga oportunista, pare-pareho silang mga walang paninindigan, pare-pareho silang mga prinsipyo, magsama-sama kayong lahat. Sa tingin nyo ba, bantayan Baga, walang nagawang mabuti sa mga Marcos ang Dilawan. 'Di ba? Kung ako sa sitwasyon ni PBBM, doon ako sa mga taong nakatulong sa akin eh. Yung mga taong inakay ako. 'Di ba? Doon ako. Hindi ako aalis doon. Mas pagyayabungin ko yun, mas palalakasin ko yun. Mas itataas ko yun. 'Di ba? Doon ako sa mga, pero yung mga yun, wala namang naitulong sa kanila yun. Perwisyo pa ang ginawa sa kanila ng mga yun. sa Duterte? Hindi po. Kapag sila nagsama-sama, alam na ng taong bayan, nako, wala kayong mga mabuting gagawin. Puro kayo, gahaman lang sa kapangyarihan. Kaya lalong lalakas kung sino man ang sumama sa mga Duterte. Di ba? Alam ko naman, ang siguradong mananalo, yung 3 Duterte at saka yung 3 PDP, 6. 12 lang naman po ang hahalal natin. Di ba? So kalahati ng 12, manggagaling na sa kampo ng mga Duterte. Pero sa lakas po ng ticket ng mga Duterte na yan, meron pa po sigurong 2 hanggang 3 na mga bagitong pangalan na po pwedeng makapasok dyan. So posible po hindi lang 6 ang makukuha ng Duterte, kundi ka hanggang 9. Kapag natuloy po ang plano na talagang sila ay tatakbo. Kaya mainit ngayon, no? Yung 2025 na yan. Kaabang-abang din yung senatorial na yan. Kasi ang dami talaga. Kahit ako, nag-aabang ako sa lalabas ng mga Duterte. Talaga. No? Kung sino-sino. Kasi sa mga Marcos nga, alam na natin kung sino yung nasa line-up nila. 'Di ba? Ngayon dito sa mga Duterte. Bakit naman po ihalal ng taong bayan ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado? Well, yun nga po eh. Nakita natin ang diferensya ng presidente na Duterte at Marcos. Sa Duterte, tahimik ang mga komunidad, halos na wala ang banta ng droga. Ngayon, Tama. ang gulo-gulo ng mga komunidad, ang daming patayan, ang daming krimen. Mario Josep, ay Attorney Harry, totoo yan, no? Ngayon, may nagva-vlog pa nga. Ewan ko mga katunay kung napapanood nyo yun sa FB, sa Facebook ha. Kung napapanood nyo yun, na merong isang parang nagva-vlog doon na gumagamit ng bisyo. May tutorial pa siya. Mantakin mo, may gano'n na. Pero nung panahon ni FPRID, maglabas ka ng ganong video, ay nako, sigurado matik ka. Hahanapin ka talaga kung nasaan ka kahit sa kasulok-sulukan ka ng mundo. Diba? Meron. Pinoy yun eh. Nagtuturo pa siya, nagtututorial siya, gumagamit siya sa harap ng camera, pinapanood ng mga tao, napapanood. Diba? Masamang ehemplo sa mga kabataan yung ganon. Diba? Na pinapayagan na merong ganong bagay, may napapanood tayong ganon na hindi naman dapat. Diba? Mario Josep, parang nga nagiging lantaran na. Kaya nga ako inisip ko, baka mamaya nasa supermarket na sa susunod dyan. Pag bumili ka sa mga department store, meron nang nabibili niyan, ha? Mario Josep, ayan ang dapat nga i-prevent ngayon. 'Di ba? Kasi iba talaga yung pamumuno ni Tatay Digong noon. Walang nangangahas na ganyan. Halos nga lahat ng may bisyo noon nagsisitabaan eh. Dahil nagbagong buhay sa takot. Balik na naman ang droga. Noong panahon ng Duterte, darling economy ang Pilipinas ang ayon sa Moody. Noong panahon ni Marcos, the worst underperforming economy. Noong panahon ni Duterte, napakalakas ng piso. Noong panahon ni Marcos, napakahina ng piso. Noong panahon ni Duterte, merong pagkagutom pero hindi ganun katindi. Noong panahon ni Marcos, pinakamatindi ang pagkagutom. Totoo yan, no? Yung panahon talaga ni Duterte talaga, no? Partida na yon, nag-pandemic pa yon. Nung panahon niya is napakamura pa rin ang bilihin. Mura, abot kaya pa rin. Nung panahon ni Duterte, nung pandemic, 30 pesos may nabibili kang bigas. 100 piso mo, meron ka ng 3 kilo. Magandang klaseng bigas na yon. Diba? 35. Pero 40 pesos, nung panahon ni Duterte, 45, napakagandang bigas na yon. Magandang klase na. Ngayon, 40 pesos eh. Maghanap ka eh. Wala kang makita eh. May makikita ka siguro, Mario Josep.
Huwag mo na lang kainin, pakain mo na lang sa mga, 'di ba? Ganun 'yun eh. Ang laki ng pinagkaiba noon talaga ngayon. 'Di ba? Pag pinaghalintulad mo, ang laki. Sa kasaysayan ng ating bayan. Nung panahon ni Duterte, minumura at hinahamon at sasabihin papatayan ng mga hoarders ng mga bigas. Nung panahon ni Marcos, lantaran ng hoarding, lantaran ng smuggling dahilan para tumaas ang presyo ng bigas. At wag nating kalimutan, nung panahon ni Duterte, hindi siya nangako ng 20 pesos kada kilo ng bigas. At nung panahon ni Marcos, nangako siya ng 20 pesos kada kilong bigas. Yun ang masama. Na nawala na po na parang bula. Kaya masama talagang mangako sa taong bayan. Kasi matatandaan nila yan eh. Mas maganda siguro, wag na lang mangako. Gawin na lang. Kung ano yung papasok sa isip mo, gawin mo na lang. 'Di ba? Yan pong dahilan kung bakit talagang pwedeng magkaroon ng hindi lang 6, hindi lang 9, baka po pwedeng mas-sweep pa ng mga Duterte yan. Kasi sa hirap ng buhay ngayon, mantakin ninyo, pinakamatindi ngayon ng kagutuman sa ating kasaysayan, talagang isusuka ng taong bayan ang mga kandidato ng administrasyon, ang mga kandidato ni Bongbong Marcos. Tama ba ako mali? Hindi po pwede magsinungaling ang sakit ng tiyan dahil sa gutom. Yan po talaga ang katotohanan. At wag Kaya taong bayan talaga ang magdedesisyon yan. Nasa sa kanila ang bola. No, nasa ating lahat. Kung ano magiging desisyon natin sa senatorial sa 2025. Kalimutan ha, nung panahon ni Duterte, may na naging dahilan para umusbong ang kalakalan, dumami ang mga kapital ng mga Chino sa Pilipinas, at napakadaming mga turistang nanggaling sa China. Nung panahon ni Marcos, nawala lahat ng kapital galing sa China, nawala mga turista, at bumaba po ang kalakalan. Nangangalahati na lang po ating ine-export na mga saging sa China, naunahan na po tayo ng Vietnam as the #1 supplier of saging. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay News PH at syempre natunghayan natin ang boses na yun na nagmula kay Attorney Harry Roque. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.